Sa kasaysayan ng San Miguel Corporation, marami nang naiulat na pagpapalaya sa mga komunidad para bigyang daan ang kanilang mga proyekto. Ilan ang mga residente sa Bugsok Island sa Palawan sa pinakaapektado ng operasyon ng kumpanya. Noong 1974, panahon pa lang ng diktadoryang Marcos, pinapalayas na sa isla ang mga katutubong Molbog at Cagayanin. Ito ay matapos i-award ni Ferdinand Marcos Sr. ang higit 10,000 ektaryang lupa ng mga katutubo sa Bugsok at Pandanan Islands kay Danding Cuangco, dating CEO ng San Miguel Corporation. Bago pa dumating ang Cuangco, ang kumpanya ni Danding Cuangco, 1960s, may mga tao nang nakatira dito. Nandiyan na yung mga katutubong Palawan, katutubong Cagayanin at Molbog sa tatlong isla na yan. Ang Bugsok Island mismo ay kinukup ni Danding Cuangco nung panahon ng martial law at ito ay sa pilitang pinalis ang mga tao doon, mga katutubong nakatira doon at ginawang nursery ng kukulibi. Makalipas ang 5 dekada, sa ilalim naman ng Administrasyong Marcos Jr., naulat na pinapalayas pa rin ng San Miguel ang mga residente sa isla. Ngayon, para naman sa 5,500 ektarya na ecotourism project ng subsidiary nito na Brick3 Properties. Para kay Lynn Favila, katutubong Molbog ng Sitio Mariahangin sa Bugsok Island, malaking perwisyo ang dala ng San Miguel sa kanilang pamumuhay. Hindi po maganda ang namin paghanap buhay nang mula dumating po yung gustong angkinin ng isla namin. Kasi po palagi po kami kinakabahan, lalo na po sa gabi, sige po kami ka-duty para lang po mabantayan sila na hindi po makapasok naman ulit. Kasama si Lynn sa halos 300 residente ng Sitio Mariahangin na kinasuhan ng illegal squatting kamakailan. Pati po yung mga tao na namatay, kinasuhan po nila. Isa po sa anak ko na kinasuhan, 3 taon na po sa namatay, kinasuhan pa rin po. Maliban sa ecotourism projects, mahaba ang listahan ng infrastructure projects ng San Miguel. Isa na rito ang MRT-7, isang public-private partnership project na layunin daw padaliin ang biyahe mula sa San Jose del Monte, Bulacan, papuntang Quezon City. Pero ayon kay Nanoy Rafael ng Para Commuters Network, ginagamit lang itong dahilan ng San Miguel para sa sarili nitong interes. Itong mga big ticket infrastructure projects, alam naman natin no, na tubo lang talaga yung habol dito mula doon sa pagpapatayo mismo ng proyekto na tumutubo yung mga infrastructure companies ni Ramon Ang, for example, at yung tubo doon sa pagkatapos maitayo ito sa matataas na tolls, matataas na fees at iba pa. Sinasabi na itong MRT-7 ay para sa kapakanan ng mga commuter. Pero yung mga nasasagasaan din nilang mga komunidad, kung saan nandun yung mga manggagawa, komunidad ng mga maralita, komunidad ng mga magsasaka, ay mga commuter din naman. Ang solusyon naman talaga dyan ay mag-participate talaga, bigyan ng puwang yung mismong mga komunidad at yung mismong mga mananakay, pati yung mga transport workers doon sa pagbuo ng plano sa transportasyon. So kung hindi sila kalahok dito sa proyekto ng pag-unlad na to, matatawag pa ba natin talaga yung pag-unlad? Isa sa mga umiinda sa proyekto ang mga magsasaka sa San Jose del Monte, Bulacan. Anila, hindi na nga sila direktang makikinabang, isa pa sila sa pinakamapipinsala sa ganitong klase ng proyekto. Kapag na-develop yung MRT-7, hindi naman namin pwede isakay yung mga paninda naming produkto eh. Yung itatayong mga project, halimbawa yung MRT-7, utang kasi yan eh. Tayo ang nangutang pero sila ang sila ang kikita. Pinagkakitaan na yung mamamayan, pinapalayas pa sa kanilang paninirahan at saka lupang sinasaka. Sabi ng grupo, posible rin mapalayas ang mga magsasaka sa kanilang sakahan dahil sa mga itatayong establishments na kaakibat daw ng pagtatayo ng MRT-7. Yung dala na development ng MRT-7, kasi may kasunod dyan na development ng mga commercial, residential, at iba pang mga gamit. Magkakaroon ng land conversion, i-convert yung lupang agricultural patungo sa ibang gamit. Ang mga pangunahing developer dito sa ngayon sa San Jose del Monte, diyan yung Aranita, Ayala, Rason, si Lusutan, at saka yung SMC. Kaya sa kanilang paghati-hati ng mga lupang agricultural dito, siyempre ang talo, lagi ang mga magsasaka. Pinapakita ng karanasan ng mga komunidad sa Palawan at Bulacan
na nasa kasaysayan ng mga Marcos ang pagpabor sa San Miguel. Hanggang ngayon, pinsala sa buhay at kabuhayan ng mga komunidad ang hatid ng mga proyekto ng kumpanya. Kaya giit ng mga katatubo sa Palawan at magsasaka sa Bulacan, taong bayan dapat ang namamahala sa mga lupain para tunay na maabot ang pag-unlad. Tigilan na po nila kami, ibigay na lang po nila sa amin ang aming isla kasi kahit ano po gawin nila, dyan po kami nabubuhay at dyan din po kami mamamatay. Hindi po kami aalis ng isla, lalaban po kami. Ang alternatibo talaga sa malawakang land conversion at saka yung land grabbing ay yung aktibong paglaban ng mga magsasaka mismo at ng mamamayan. Makakalaban lang naman kapag mulat sila sa kanilang mga karapatan, organisado at sama-samang pagkilos. Ito si Dominic Gutoma ng Bulatlat, kasama si Adrian Puse ng Alter Media, nag-uulat para sa ALAP.